Napakabuti po talaga ni Lord. Amen. Dahil tayo ay pinagsama-sama ngayon sa kanyang gawain. Amen po ba? At ang una pong tinawag ng ating Panginoon, Sister Tata po. Lapakan po natin ang ating kapatid. Magandang gabi. Hallelujah sa ating lahat. Ito ngayon, namagabong mata ko. Kasi, magsisimba na sana kami ngayon. Yung anak ko nagdrama. Sabi niya, Ma, wala pa akong damit. Graduation ko bukas. Bibilan mo ako ngayon. Ngayon mo ako samahan. Ngayon, inaway ko siya. Sabi ko, magsisimba ako. Tapos ganun kaharang-harang ka lang. Alis kami. Sabi ko, ako po naman yung nanay na hindi nagpapadaig sa anak ko na gusto ko yung anak ko show up. Gusto ko yung anak ko sikat. Tapos ngayon, huli ka sa damit. Hinanyan ko siya kasi alis tayo ngayon. Hindi ako magsimba. O ano ngayon? O sige, huwag ka magbihis. Alis tayo ngayon. Siyempre na ano siguro siya. Nahihiya siguro siya. Sabi niya, sige na lang. Tutuloy na yung simba ninyo. Okay na lang yung mga damit at siya. Marami naman siyang damit. Pero ang gusto ko, bago ang gamit niya kasi bunso ko siya, pagbitin siya. Tapos gusto ko sikat siya. Hanggang lagi masakit pa nga ako sa kakaiyak kasi ano ko siya eh. Gusto ko bumili kami ngayon. Ayaw niya. Kasi nga, alangan siya, baka hindi daw ako matuloy dito. Ito, natuloy kami sa awan ng Diyos. Ito yung wala ko dito. Amen. Napakabuti po talaga ni Lord. Amen po ba? At ang pangalawa po na tinawag ng ating Panginoon, Sister Annalie Kayawan po. Lapakan po natin ang ating kapatid. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa araw-araw ng aming pamumuhay at sa kalakasan ng aking pamilya. Maraming salamat po. Amen. Palakpakan po natin ang ating kapatid. At ang sunod po na tinawag ng ating Panginoon Diyos na buhay, Sister Biali po. Palakpakan po natin ang ating kapatid habang tumatayo. Magandang gabi sa ating lahat. Lalo-lalo na kay Lord. Nagpapasalamat po ako dahil po sa ako'y nakarating. Amen. Kahit pa ano, masakit yung aking ulo. Diyos ko Lord. Sabi ko, hindi naman nakatuloy doon sila tata diretso. Sabi ko, mamaya na ako, masakit talaga ako. Magpaka ako, sabi ko. So sabi ko, Lord, huwag naman gano'n. Sabi ko kasi sumasakit pati dito. Sabi ko, aray ko, ano ba naman ito? Papasok ako sa bahay ko, Lord. Sabi ko, ano, sana wala na ito. Amen. Amen po. Praise the Lord. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Kung handa na po tayo po magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Amen po
Kahit na ang iyo'y tumatahak sa kalimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at panalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit na ang iyo'y tumatahak sa kalimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at panalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon at tayo po ay malaya na po tayo at tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen. 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 Praise Amen. the Lord. Kaya naman po, ibalik po natin sa Kanya ang pagsambat papuri ng malaya. Bakit? Praise God. Lakas po natin ang ating Panginoon. Malaya
Sige po, manatili po tayo sa Panginoon. Taas po natin ang mga kamay. Luko po natin ang ulo. Pitin po natin ang mga mata. Praise God. Tabi po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya lang po natin natatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Amen. Tunay o Diyos, sa iyo lamang namin magtatagpuan ang tunay na pagmamahal at pag-ibig mo.
pasakop sa iyo, magbigay ng oras para sa iyo, at higit sa lahat ng Panginoon, i-offer ang buhay namin bilang lingkod mo at bilang anak mo, O Diyos. Ang lahat ng ito rin itinataas namin sa iyo na lang na pangalan o aming Jesus Nazareno. Kami kakawaan mo, kakawaan ng Panginoon, lahat-lahat ng narito sa mga pagkakataon na kami nakakalito, mga pagkakataon na kami tinatalo ng aming pagiging tao, tinatalo ng pagiging makasalanan. Maraming salamat sa presensya mo, Diyos, sa iyong pag-ibig, sa pag-asa na ibigay mo sa aming lahat. Pagkaman, Panginoon, ang buhay namin ay banban, ang kahirapan, banban, pagsubok, Panginoon, mga komplikadong sitwasyon mo, Diyos, na kung saan ang subok namin pananampalataya, Diyos. Ulit, patuloy pa rin, Lord, ibibigay mo sa amin. Ibibigay mo sa amin, O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, na hindi mo namin nakikita, hindi mo namin nararamdaman sa mundo kita, sa mundo, sa ilang at sa
Mabuti ba? Sige, pakihawakan ng kamay ng katabi ko talagang mabuti. Ayan, wala pa. Display. Saksak mo bro. Kasi ito na lang siguro. I-rect ka lang natin. Wait lang po. Opo muna. Opo muna tayo. Yan. Gusto naman. Alam po ha. Palakpakan niya natin ang Panginoon yung malakas na malakas. Pag sinabing palakpakan ng Diyos ng malakas na malakas, kailangan nakataas ang dalawang kamay. Malakas na palakpak para sa ating Diyos ng buhay. Amen? Yung malakas na malakas. Yung parang sikat na tao yung dumating, yung malakas na malakas talaga. Yung parang nadaan ako kanina sa Menos, may batang may unang sa Barte, yung mga lahat nakakulay pula. Tapos talagang, alam mo yun, nakamotor nilang ako, na-traffic pa ako kasi ang haba ng pila. Sa dulo ng pila, meron palang namimigay ng stop. Tapos meron nakalagay sa likod, ate, lang. Sa nakakulay pula sila lang. Anyway, sabi nga, napapanahon naman yan. Napapanahon na mga bagay-bagay na ganyan, especially nasa ilang araw na lang ay, ano po? Ano maglulukuhan? Election na naman. Totoo lang. Minsan sa totoo lang, parang naglulukuhan lang din talaga. Kasi bakit po? May mga problema tayo, personally, pero kung titignan mo, ano ba talagang naitutulong ng mga tumatakbo na yan? Amen? Mas totoo lang. Ako, meron akong kumare na congresswoman, meron akong kumpare na tumatakbo konsihal ngayon. Pero sa totoo lang po, nung nandito na ako sa ministry, never ako nagkaroon ng lakas ng loob para supportahan sila. Kasi personally po, kilala ko sila eh. Taga Quezon City po ako, hindi po ako taga Caloocan. Taga Quezon City po ako. Even yung mayor namin, kilala ko personally. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-endorso sila kasi kilala ko sila. Eh siyempre, pag in-endorso mo yan, you have the responsibility. Siyempre, halimbawa, yung mga kaibigan ko, yung mga inaanak ko, ang dami ko kasing inaanak sa amin eh. Siguro nasa 80 plus ang inaanak ko sa ng Sora. 80 plus. Sabi mo na lang, 80 plus na yun, binoto yung mga tao na yan, tapos nagluko yung binoto nila. Dahil kay Ninong. Sabihin mo, si Ninong kasi sinabi, inoto namin eh. Amen? Para sa totoo lang po, sa buhay natin, minsan, sa pula sa puti tayo eh. As human as we are, kailangan natin lumaro saan po? Sa tugtog ng mundo. Pero bilang people of God, kailangan, may paninindigan tayo. Amen? May paninindigan tayo. In a way of dealing to those people. Hindi ko po sinasabi huwag kayong sumulat o kaibigan niya. Pero sa akin po, I'm talking as Brother Angelo Velarde. Amen? Hindi ko po kayo pinapamula. Wala akong ini-endorso. Kasi totoo lang po. May mga tao na lumalapit sa akin, especially nung nag-umpisa yung campaign, sabi sa akin, bro, baka pwedeng yung mga, kasi meron po organization dun sa Tandang Sora, yung Harbor Knights Alliance. So, yun nga, may mga kaibigan ako na mga members ko. Pero, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-collaboration sa kanila. Sabi sa akin, pwede gift giving. Sabi ko, alam nyo,
mas ma-appreciate ko pa siguro maglapit dito. Kung hindi to araw ng balik, hindi to araw ng eleksyon, hindi to eleksyon. Kasi bakit po? Remember the time nung nasa pandemic tayo. Amen? Kamusta yung mga tumatakbo na yan ng pandemic? Ha? Diba? Yun po maging sukatan natin. Kung sino yung mga nakikita nyo umiikot, sino yung nakikita nyo talagang itinataya yung kanilang sariling kalusugan, sariling buhay, siguro sila yung nakakarapat dapat sa posisyon. Amen? Hindi ko kilala yung mga tumatakbo rito, pero I know, and I believe na kilala nyo sila. Amen? Kilala nyo sila in a way. Pero po, bilang mga lingkod ng Diyos, the Lord God give us what? Give up discernment to discern what is good and what is. Hindi ko sinasabing bad sila. Amen. Ang sinasabi ko lang po, bilang mga alagad ng Panginoon, kailangan sa buhay natin, ang naitataas dito ay ang Panginoon sa buhay natin. Sino naglilingkod sa Panginoon taas ang kamay? Yeah, praise the Lord. Dami. Pero sa totoo lang po, ako, hindi ba ko rin sa hindi naman tayo pare-pares nagkakapasig, pero bilib ako sa mayor ng Pasig. Kasi bakit po? Sa Pasig, meron silang anti-EPAL campaign. Yung sabihin, siyempre, pag-graduation, congratulations, galing kayo ganito. Sa kanila, bawal yun. Happy Valentine's! Mula kay Honorable, ganyan. Sa linggo, Mother's Day. Happy Mother's Day to all! Sa kanila, bawal yun. Sana ma-implement. Amen? Sa buong bansa. Kasi bakit? Yung mga taong ganyan na talagang laging pagmumukha nila nakikita sa mga poster na yan, mas malaki pa yung pagmumukha nila kaysa sa mismong meaning ng poster eh. Happy Valentine's, tapos mukha nakagano. Nakilaki pa ng mata. Amen? Akala mo naman, kagwapo kagad mo. Hindi naman. Kung saan ako ganun eh. Totoo lang tayo mga basura niya sa mga kawan ng kuryente. At tingin ko po niya mga basura. Kasi bakit po? Nakakatulong pa sa atin yan. Diba? Minsan nagiging cause mo ng sunog yan pag yung mga mga faulty electrical wires eh. Sinasabi ko po ito bilang introduction sa ating topic for tonight. Kasi mas maganda po naman nasa realidad po tayo. Yes, we are the servant of God, we are the people of God, but still, we need to address, I think, Sensa naman, medyo na late si Brother Angelo. Kasi po sabi si Kuya Ronald dapat natin dito. 6 p.m. po na nalaman na hindi makakapunta eh. Sa totoo lang po, napakatapik dito sa lugar from Quezon City. Pero sabi ko, yan ang mga divine appointment. Amen? Na meron talagang gagawin ng Panginoon para tayo magkausap-usap. Basta totoo lang po, marami sa mga kaibigan ng mga preachers na natakot sa mga pinagsasabi ko. Natakot na magsalita against, hindi naman ako against sa kanila. Nagiging realistic lang tayo in a way. Kasi bakit po? Nasa panahon tayo ng eleksyon. Sabi ko nga po kanina, piliin natin yung mga tao na umiikot ng pandemic. Nung walang umiikot sila. Amen? Yan ang public service. Yan ang public service. Amen? Yung mga umiikot, ngayon, kung umayag pa kayo, hindi umiikot. Anyway, it's up to you pa rin kung ano gagawin ninyo. Kasi, ano nyo yan free will nyo po yan. Amen? Pero syempre, sa araw ng butuhan, kailangan yung give of discernment na pairalin natin. Hindi dahil sikat sila. Hello? Hi! Totoo lang eh. Parang yung nangyayari sa Senate ngayon. Ang dami naman tumatakbo ngayon sa Senate. Amen? Pero ito, sa totoo lang, idol ko talaga yung isang senador ko. Idol sa pagiging action star, pagiging artista. Amen? Pero nung ando na sa Senate, ano gagawin niya ron? O, i-move na po. I-move na. Ano? Hello? Hindi ko kailangan pagiging ng pangalan ron. Amen? Kasi totoo lang, nagiging karatawanan. Siyempre, anong gano'n na yung mga nangyari? Yung mga nasa politiko, mapudots-pudots lang. Tapos, magiging Amen? I miss those
those days na nabubuhay pa sila Senator Miriam Defensor Santiago, yung mga ganun, talagang may sense yung pinag-uusapan. Sila Raul Roco. Amen? Nakakamiss yung mga magagaling ng mga senador natin. Please lang, huwag na tayo magdagdag ng mga kentoy dun sa Senado. Sorry for the word, ha? Sorry for the word, pero, di ba? Minsan sa totoo lang, minsan nakakahiyang maging Pilipino sa ibang bansa. Kasi bakit yung pinsan ko from the US, sabi nung isang Amerikano, is this your senator? Is this your senator in the Philippines? What? Yung pala nakarating sa kanila yung nag-ano nung balbas dun sa session. Is this your senator? Hello? Hi? Diba nakakatawa, di ba? Pero baka may bumoto sa inyo yan. Di ba? Yung ganun eh. Ako pa personally, hindi ko siya binoto. Although, gusto ko siya bilang artista. Pero bilang lawmakers, that's another story. Amen. So sa darating na eleksyon, choose wisely. Amen. Choose wisely. Hindi porket binibigyan ka ng 500, 1,000, 1,500, tanggapin mo kung binibigay naman eh. But after you take it, use your conscience mo rin. Use your conscience. Kasi bakit po? Marami sa mga kaibigan ko na natatakot magsalita regarding dito. Kasi bakit? Baka raw naka-online. Ako gusto ko ngayon naka-online para marami akong nakita eh. Totoo lang. Para maging ano tayo, please, to become a wake-up call sa mga tao. Na ano po? Na hindi naman talaga sabi ng masama rito. Ang pinag-uusapan na natin katotohanan. Huwag kang matakot. Alam ka natin ang Panginoon. Huwag kang matakot. We need to have courage na magsalita sa mga oras na kailangan na magsalita. Hindi yung pwedeng naglilingkod ka sa Panginoon tapos go to the flow ka lang din. Kung anong sinasabi ng mundo, hindi na sinasabi mo. Kung anong tugtog din yun ang sayaw natin dito, hindi na pwedeng gano'n. Kailangan sumasalungan tayo sa agos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And our topic for tonight is all about us, me, who am I. Pakihawakan ang kamay ng katabi. Yan. Tapos tingnan mo yung sa mukha. Tingnan mo kapatid. Tingnan mo sa mukha. Who am I? Sige, tingnan mo. Sabi mo. Who am I? Tagalog, sino ako? Oh! Sagutin. Kasi alam mo, sa totoo lang, kilala niyo ang isa't isang araw nito. Kilala niyo? Alam natin yung mga pagkakamali ng mga tao sa paligid natin. Sometimes we notice the ups and downs ng mga katabi mo. The thick and thins ng mga situations nila. Amen? But now, tinanong ko kayo kanina, who's the servant of the Lord dito? As kayo, dalawang kumay pa kanina. I'm welcoming you to the reality of life together with God. Welcome! Wini-welcome ko kayo sa realidad na kasama ang Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng, Brother Angelo, kasi dito naman tayo. No, hindi tayo naglilingkod. Hello? No, Brother Angelo, hindi tayo naglilingkod dito. Yes! Kasi tayo ang pinaglilingkuran dito. His presence, His Holy Spirit, the Holy Spirit give us strength. Kasi bakit po? Kanina bago tayo pumunta rito, napakarami natin mga dinaanan kahapon ng isang araw, all those stress, those problems, those anxieties na naranasan natin. Pero kanina, nakapunta ka rito, during the praise and worship, you offer those things. Paano po tayo magdasal? Our Father, yes, okay naman yun. Pero kapatid, wala salita tayo sa Panginoon. We see to it na ibigay na natin sa Kanya lahat. Brother, wala na akong kayamanan para ibigay sa Kanya. Hindi naman pinag-uusapan dito yung kayamanan, patatluan hanggang bang Panginoon ng check lang, check rito. Hindi naman. I-offer mo sa Kanya lahat ng iyong mga kahinaan. I-offer mo sa Kanya lahat ng mga hindi magandang ugali. Amen? Kasi bakit po? Nasa reality na tayo. Ilang taon na po ang Jesus Nazareno? Ilan po? Ilan po? Nakilala ko po kayo ata. 5 years kayo, no? 5 years.
So nakaka 2 years na ako rito pupunta sa inyo. So hindi na po tayo bumabata. Kailangan po bilang mga lingkod ng Panginoon, kahit paano, little by little, every year ba yun? Tapos, di ba dapat may nangyayari? Kung dati adik ka sa ML, adik ka kung saan sa mga games, o brother, tinigil ko na eh, pero online sabi na lang ang pinalit ko. Hello? Hindi pwedeng andito tayo every Friday, we offer our hands to the Lord. Sinasabi natin, we are the servant of God. Pero pag uwi natin sa bahay, anong ginagawa natin? Away sa asawa, away sa ganito. Tapos pagkatapos dito, pupunta rin sa mga ano, saan? Sa mga patay sinti na ilaw. Hello? Hindi ko po kayo kilala personally. Hindi ko kayo pwedeng pagbayan 24/7. Pati sa lamang alam ko, kilala kayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga ginagawa natin behind the backs of everyone here. Alam ng Diyos yung mga pinagkakatago nating lihim ng mga nakakahiyang lihim na hindi natin kayang sabihin dito sa harap. Kasi bakit nakakahiya? Yung mga panonood natin ng mga hindi magandang bagay. One time na nagkaroon ako ng pagkakataon na magbigay ng retreat sa mga taga-Caritas Manila. Before Holy Week, nagbigay ako ng 2 days retreat sa kanila. Simple lang. Pinalabas ko yung mga cellphone. Wala ba sa ating cellphone? Hi! Tinanong ko rin po sila kung sino mga lingkod ng Panginoon. Siyempre, mga taga-Caritas Manila, Foundation. Pinalabas ko yung mga cellphone. Paglabas sa mga cellphone, sabi ko, kamusta ang natin? Ang paglilingkod natin sa Panginoon? Bro, okay naman. May mga ano po kami rito, meron kami mga apps na pang Bible, mga ganyan. O kamusta naman yung mga mga porn sites? Brother, wala. Sige, dali lang ang cellphone dito. O kamusta yung pag-online games natin? Yung mga scatter boys and girls dyan, kamusta? O dali lang ang cellphone dito. Di pinagdala ko ng cellphone. Unang-unang pinabukas ko yung email eh. Kita mo na yung mga ilang-install nila. Hi! Brother Angelo po, dati po ako investigador. Kung check ka dyan, kung check ka sa email, madali naman i-uninstall dito eh. Check mo yung email. Makikita mo yung mga recent deletes doon. O pangalawa, pinabukas ko yung Gcash. Kita ko naman, madaling araw na, alas 4, alas 3, so may out ng mga 200, 500, 700. Anong ginagawa ko ng alas 3 na umaga? Nag-out ka naman. Sir, nag-i-scatter po kasi ako. Lingkod ng Panginoon ka. Kaya hindi mo madaling sabihin na tayo lingkod ng Panginoon. Kasi bakit po? Baka meron tayo mga bagay na ginagawa outside of this community. Amen? Pero sa totoo lang kapatid, aminin natin. Kasi yung dalawang bagay na dalawa nga lang binanggit ko eh. About pornography, about gambling. Kapatid, addiction yan. Yung dalawang binanggit ko na yan kanina, addiction yan. Hindi po natin kayang pagtagumpayan yan in our own, as human as we are. Kasi bakit po mahina tayo? Mahina po tayo. Kung tayo lang, ayaw mo natin yan. But the grace of God, walang imposible sa Kanya. Ang sinabi ko lang dun sa tao, mga tao na nakausap ko, just accept the fact na mayroong problema sa iyo para maayos. Kasi kung magiging in denial ka pa rin, walang problema sa akin, bro, hindi ako addict sa ganyan. Andiyan ka na lang habang buhay. Amen. Simple lang. Kaya ko sa kanila, every time na parang gusto mo magbukas ng mga porn sites, try to pray. Every time na parang gusto mo maglaro ng scatter, start praying. Amen. Kasi bakit lang posible? Sabi ko nga po lagi, always do. Push. Ano push? Pray until something happens.
Ati ka sa scatter, pray until something happens. At ati ka sa porn sites. Hindi ka makatulog sa gabi kung hindi mo napapanood yung mga porn sites na yan. Pray until something happens. May problema ka sa kalusugan mo. Pray until something happens. May problema ka sa trabaho mo. Pray until something happens. May problema ka sa finances mo. Pray until something happens. Kasi bakit mo? Kailangan i-exercise natin yung ginagawa natin sa community every Friday. Kasi bakit po? Wala po tayo sa networking. Nasa prayer meeting tayo. We need to exercise those things na ginagawa natin dito every Friday. To pray. Tanong, kailan na ba tayo nag-pray? Before and after kumain? Bago matulog? Pag tinalikuran na tayo ng lahat ng tao? Pag sinunod na lang talaga ang makakasagot sa problema natin, doon lang ba? Kapatid, no, kailangan meron tayong prayer life. Tanong, sino mo may mga prayer life po rin? Taas ang kamay. Isa, dalawa, kalahati. Okay lang po yan, kasi bakit po? May namatay. Ito po, brother natin pa. May namatay. Every 3 seconds of our lives, may namamatay po according to the statistics. Tanong, yung mga hindi nakapagtaas ng kamay na walang prayer life, buhay mo ba yan? Buhay pa? Buhay pa. Ibig sabihin, may chance pa. Because the God is a God of chances, mga kapatid. God is a God of chances. Binibigyan ka ng pagkakataon na itama yung mga buhay mo, mga buhay natin. Amen? Kasi bakit po? Tanong, meron tayo mga kasabay na tulog kagabi na hindi na nagising kaninang umaga. Amen? Ibig sabihin, buhay ka pa, o pakihawakan ng kamay ng katabi. Hihawakan mo. Ibig kapatid, di ba buhay ka pa? Ibig sabihin, kaya pa yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pa yan. Kaya pang ayusin yung buhay mo bilang lingkod. Amen. Bilang lingkod. Kasi nagtaas na nga ng kamay kanina. Kaya pang ayusin yan bilang lingkod. Kasi pag-uusapan natin, who are we to the following? Unang-una sa loob ng bahay. Di ba? Who are we? Who am I inside of the house? Sa bahay. Sino po tayo sa bahay? Pwede tayo nanay, tatay, lola, ate, kuya, anak. Pwede. Amen? Kamusta po ang relasyon natin sa mga tao sa bahay natin? Kamusta po? Amen? Tuloy pa natin yan. Kasi pabigat yan, sa totoo lang. Sa bahay mo lang. Minsan po, sa totoo lang, nakakalungkot. Sa bahay, minsan, nagkikita yung matigas. Nagkikita yung malupit sa mga kasama natin sa bahay. Amen? Yung mga iyo, yung mga pamilya naman, mahal naman natin yan. Kaya lang minsan, parang mas madali pang gumawa ng mabuti sa ibang tao kaya sa ating sariling pamilya. Kasi bakit meron tayong mga pinagdaanan eh. Amen? Parang mas madaling tumulong sa mga kasama sa prayer meeting kaya tumulong sa pamilya. Tama mali? Pero minsan yung tama nagiging mali na. Kasi bakit po? Our family is the basic community, our first community. Always remember that, mga kapatid, my dear friends. The basic community is the family. Bago pa tayo naging member ng mga communities na kaparehas ng Jesus Nazareno, kapatid, member ka na ng community. At yung community na yun, yung family mo. Amen? Kaya kung mabait ka rito, kailangan mabait ka rito. Totoo lang minsan, yung mga naglilingkod sa Panginoon tayo. Minsan madalas na siya sabihin ng mga kapamilya natin, alam mo itong kapatid niya, napaka-plastic na ito. Kasi pagdating sa prayer meeting, hallelujah, beso-beso, ay sister, kamusta ka na? Brother, kamusta na? Amen?
kumusta yung mga family members mo? When is the last time na kinausap mo sila? Amen? Di ba? Number 2, who am I outside of my house? Sino kaya tayo sa labas ng bahay? Sino po tayo bilang kapitbahay? Tanong po, meron po mga pagkakapitbahay, hindi kayo talaga magkatapat ng bahay? Meron? Kung meron, ibigyan ko ng jacket dyan. Praise the Lord. Kasi bakit po? Tinatanong ko po ito kadalasan sa maraming mga communities. Minsan lang ako makaka-encounter talaga may magkapit-bahay talaga pagkasama sa community. Kasi bakit po? Karamihan sa magkapit-bahay hindi nag-uusap. Hello? Especially kapag yung meron dumi ng aso, tapos nakita mo na may aso yung kapit-bahay mo. Ano nangyari? Tapos pag sinabi niya, hindi ko alam kung kanino yan. Amen? Anong gagawin mo? May dumi ng aso, tapos alam mo naman na sa kapitbahay mo. Gagawin mo? Tadakutin mo. Tapos anong gagawin? Anong lagyan ng diaper? Minsan may ganun eh. Totoo lang. Eh, brother na Angelo, mabait naman ako. Mabait ang kausap ko. Pero kapag maldita, ha? Oh, likod ng Panginoon yan, ha? Amen? Hallelujah. Di ba? Kaya po, hindi ganun kadali maglingkod sa Panginoon. Dito po, taya buhay. Taya buhay, taya yung pride, taya yung mga pinangahawakan sa buhay natin. Yung mga entitlement natin. Amen? Mahirap po maglingkod sa Panginoon kung tayo sobrang entitled tayo sa mga sarili natin. Amen? O ito po. Number 3. Who am I to the eyes of my family? Yan. Pag sa iyong family, sila yung talagang mga kung asawa mo, anak mo. Yung sa house mo, yun yung mga ibang mga relatives mo. Ito po sa family, sino ka kaya sa mata ng nanay mo? Sino ka kaya sa mata ng tatay mo? Sino kaya tayo sa mata ng asawa natin? Sino kaya tayo sa mata ng mga kapatid natin? Sino kaya tayo sa mata ng mga anak natin? Tayo pa rin ba yung brother and sister dito sa Jerusalem? O, pag yan ang dito, pag yan sa dito. Kasi bakit? Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ka talaga sa mga mata nila. Amen. So, ito lang po, itong topic na ito. Ito yung bumalik po ako sa ministry, ito yung unang-una kong nagawang topic. Na kung saan, napunto sa sarili ko eh. From NBI, tapos diba, napunta rito. Diba? Mabalik ako sa ministry. Kaya isipin ko na talagang, sabi ko nga po, hindi naman ako narito, hindi naman tayo narito pare-pare kasi mabait tayo. Hindi tayo mabait siya. Amen? Without the goodness of God, kapatid, hindi natin kayang tumayo rito. Without the goodness of God, hindi ko kayang pumunta ng Mindoro, mag-mission, kausapin yung mga mangyan. Imagine mo kung papunta ron, halos kalahating araw, pauwi, kalahating araw din. Amen? Tapos magsasalita ka lang, mga 1 oras. Sarili mo yung pamasahe mo, lahat. Meron pa akong siyang scholars to. Si Brother Angelo naman po, hindi naman po ako mayaman eh. Yung negosyo namin, gawa ganyan-ganyan. Pero ba naniniwala ako na when you are a cheerful giver, unang-una, kapag ikaw cheerful giver, marunong ka magbigay, unang-una sa pamilya mo. Pangalawa, sa mga tao na nangangailangan. Yung grasya ng Panginoon, hindi tumitigil. Kaya po tayo narito. Para po, ma-exercise natin to become a cheerful giver. Pag-giver, hindi lang naman yung financial eh. Pwedeng oras. Diba ba? Si Brother Angelo, kailangan niya ng kausap. Amen? Nag-spend tayo ng oras kay Brother Angelo para mag-kausap tayo.
Kapatid, yun yung mag-share. That's another manifestation na ino-offer natin yung sarili natin sa Panginoon. No? Si sister, may problema. Nagbigay ng oras si Brother Angel para kausapin siya, mga 2 oras. Yan ang mag-share din ng blessing po yung kapatid. Amen? Sharing of blessing. Yung time, blessing din yan. Kasi bakit po? Ako, sa totoo lang, minsan, kinausap ako ng kaibigan ko. Magbibigti na yung kaibigan ko. Kasamahan mo lang sa NBI. Kasi bakit yung problema sa pamilya, sa asawa. Sabi ko, bro, kuya, kasi kakuya ko sa Eagles. Sabi ko, kuya, nung ako'y bumalik sa Panginoon, yung naranasan mo na yan, naranasan ko lahat yan. Ngayon, kung magpapatalo ka dyan, napakahinamang nila lang. Sa gulat na lang ako, 3 days wala siyang hindi kumakain, hindi naliligo, hindi malabas sa kwarto. Tapos mga 4 hours kami nag-usap. Mga 4 hours kami nag-usap. Kasi bakit po? May mga time na akala mo yung mga tao sa paligid mo, okay lang. Pero minsan, magugulat ka na lang, kakausapin ka niya, bro, may time ka ba? Alam niyo po, pag nilapitan kayo ng kahit na sinong tao, mas hindi member ng community, kausapin mo. Kausapin mo. Kasi one time po, yung sa Hammer Nights, member kasi kami ng Knights of Metro Manila. So meron itong chapters na nakita kami, 2 mag-asawa. Tapos biniro, yung national founder ng Knights of Metro Manila, biniro yung chapter founder ng isang chapter. Sinabi rin sa mag-asawa, bro, sis, baka may bulay pa kayo, ha? Ito si Bro Hammer kasi, sa akin, si Bro Angelo, member to ng MP, ng marriage encounter. Alam niyo mag-asawa, sinabi lang, di, wala kayong problema. Okay naman. So ako, parang, sige ako, walang problema. So after 3 weeks, nagulat na lang ako umagang-umaga. Nagpakamatay yung babae. Nagbigti. Sabi sa akin yung national founder niya, bro, dapat pala nagsabi sila sa'yo. Para sabi ko, yun nga ako, nakakalungkot. Kasi bakit? Alam niyo yung babae na yun, taga-SSS, empleyado ng SSS. Mataas na yung posisyon niya sa SSS. Napakarami nilang tricycle. Siguro kung meron silang 37 tricycle units, meron. Mas marami silang mga properties, mga lote sa probinsya at sa Quezon City. Kasi yun na sinasabi ko lagi hindi sukatan yung financial sa state of mind natin. Sa peace of mind na meron tayo. Kasi kahit gano'n makaraming pera, kapatid, hindi mo pwedeng dalhin yung, meron ako 3 million dito. Punta ka Mercury Drug, bili ka ng 3 oras sa tulog. Meron ko ang peace of mind dyan. Hello? Hi? Diba? May mga gano'n. Kaya mo sinasabi ko lagi, who are we to the eyes of our family? Amen? And next, who am I to the eyes of my friends? Sino mo ba tayo sa bilang kaibigan? Tayo ba yung laging tumutulong? Tayo ba yung laging tinutulungan? O tayo yung isang sakit ng ulo ng mga kaibigan natin? Isang depende rin. And bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan magliliwanag to. Kasi bakit po? We need to become a salt and light to the world. Naniniwala po ako na sige, ulit po. Sino yung mga lingkod ng Diyos? Taas ang kamay. Sige po. Lahat tayo. Kaya po naniniwala ako na hindi niloob ng Diyos na makilala natin mga kaibigan natin nang wala lang. Amen. Kaya pinahintulot ng Diyos na maging kumare mo, kumpare mo, maging tropa, maging kaibigan mo, maging BFF mo, yung mga tao na nasa paligid mo. Kasi may purpose ka dyan. May mission ka dyan. May mission tayo dyan. Kailangan magliwanag tayo sa mga tao na yan. We need to become a blessing to them. Kailangan tayo maging grasya, hindi disgrasya.
Amen. Hindi pwedeng tanggero ka lagi ito. Baka naman nagkikita-kita kayo, laging tanggero ka to. Amen. Kailangan nakikita ang Panginoon sa atin pagkausap natin sila. Kasi bakit tayo mga lingkod ng Panginoon? Lagi niyo po tatandaan yan. Ang paglilingkod sa Panginoon ay extended yan saan? Unang-una sa bahay. Pangalawa sa labas ng bahay. Pangatlo, pamilya natin. Pang-apat, sa mga kaibigan natin. Panglima, sino tayo sa loob ng trabaho? Sino may mga trabaho mo rin? Taas ang kamay. Yeah. Kamusta po tayo? Who are we inside of the workplace? Tayo ba yung talagang tapat na naglilingkod? Hello? Minsan, may nakausap din ako. Ano siya, office staff siya, sabi sa akin. Bro, nagigilty nga ako kasi nung panahon ng pandemic, libre lang sa amin yung alcohol eh. Araw-araw daw siya, kumukuha siya ng isang ganong alcohol. Sabi ko, hindi para ka ng drugstore niya sa bahay ninyo. Tapos brother, kapag may project yung anak ko, kumukuha ko ng mga bond paper. Tinanong ko, ilang taon ka na sa community system? 14 years ago ko sa community. Congratulations. Amen. So sabi sa akin, brother, sa community naman, talagang talagang tapat ako. Hallelujah. Paano pag sa labas? Pag dito, tapat tayo, generous tayo, pag sa labas, pag nanakaw tayo. Even kahit sa'yo, alcohol lang yan, bond paper lang yan, ballpen lang yan. Pero nanakaw mo eh. Nanakaw natin. Kasama yun sa atin, di ba, sa pumutos ng Diyos? Huwag ka. Wala naman sinabi doon eh, okay lang pagka-alcohol. Okay lang kapag maliliit na bagay. Pag nakaw ka ng piso, walang pinagkaibig sa nagnakaw ka ng 1 milyon. Amen? Baka kasi akala natin, hello? Baka akala kasi natin mayroong exception to the rule. And minsan meron mga magagaling talaga, magagaling na mga naglilingkod sa Panginoon, mga tao sa simbahan. Brother Angelo, ako po naniniwala ako sa Matthew, sa mapala. Kasi bakit? Sinabi doon, mapalad ang mga inaalimura, pinagbibigaan ng mga masakit, mga masamang salita. Napawang mga kasinungalingan. Mapalad daw. Totoo naman. Pero paano kung totoo sinasabi nila sa'yo? Ang sinasabi nila, mapalad, pag may pinagbibigaan, inaalimuran ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Hello? Kapatid, wake up call. Paano kung totoo naman sinasabi nila? Diba? Paano kung totoo sinasabi nila? Push, makinig ka. Minsan nagiging defense, sa totoo ba yung sinabi ko sa Matthew? Minsan nagiging defense mechanism ng mga taong simbahan. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga araw-araw sa ministry. Nagiging panundan nila. Kasi bakit? Yan yung mga maraming ginagawang hindi maganda. Sila yung mga laging may naririnig. Sila yung mga laging may mga bagay-bagay na kinigil yung sarili nila. Pero kapatid, bilang alagad ng Panginoon, kailangan panindigan mo, hindi lagi yung sarili mo. Amen? We need to try na mag-adjust sa ibang tao. Hindi pwedeng lagi tayo pinag-a-adjust ng mga tao. Amen? Hindi pwedeng gano'n. Unang-una po, hindi. Parang sa akin po, sa community ko, sa Emmanuel's Black Catholic Charismatic Community, formator po ako. Yes, formator nila ako. Pero hindi ko sila mga tauhan. Hindi nila ako boss. Amen? Hindi pwedeng, gawin mo yan, hello? Para tayong diktador nun. Amen, hindi pa pwede. Unang-una. Kaya nga tawag ko sa kanila, brother and sis eh. Hindi ko sila mga tauhan. Amen? Sa paglilingkod mo, kailangan nararamdaman natin magmahal sa isa't isa. O ito, maganda to. Huwag mo
ay inside of the prayer meeting. Yes! Amen? Ito na yan. Sa prayer meeting, unang-una, mabait tayo. Given na yan. Sa prayer meeting, you always smile. Sige, pakitingnan mo ka ng katabi mo. Sige, pakitingnan ka. Di ba? Di ba? Maski wala ka sa mood, maski masakit ang ulo mo, maski inaantok ka, maski masakit ang ngipin mo, nasa prayer meeting ka, we always smile. Naka-live ba? We always smile. Amen? Yes! Ang bait-bait natin sa community. Totoo lang. And minsan, totoo lang, may mga time na ano po, na napakapagbigay natin sa mga members ng community. Halimbawa, may experience ako yan. Somewhere in Rizal. Nakwento lang din sa akin. Sabi sa akin, bro, alam mo, minsan yung isang kaibigan namin dito sa community, naiwanan yung cellphone niya. Tapos kailangan niya mag-text. Ano nangyari? Yung isang sister namin, nakikitext lang sa kanya. Sabi, huwag ka lang makitext, tawagan mo na. Tapos nung ibabalik yung sister yung cellphone, ay sister, huwag na, next prayer meeting mo na ibigay. Kasi marami ako niyan. Hello? Hi? Pagbigay, di ba? Always smile. Then pag uwi sa bahay, siya yung ano doon sa mga organizer, talagang pagod na pagod siya. Siya yung unang darating, huling uuwi. Tapos praise and worship leader mo siya. May talagang napagod siya. Pag-uwi, oh. Tapos ang tira sa kanya, yung totoo lang. Bakit walang sinain? Pagod na pagod ako mag-praise and worship doon. Pagod na pagod ako. Pagdating sa bahay, nagwala. Hello? Tapos sa prayer meeting, beso-beso. Paano mo? Diba? Pagdating sa bahay, halos ipahay yung kaldero eh. Kasi wala raw ulam. Natapos yung prayer meeting, siguro mga alas 10 ng gabi. Nakauwi siya mga 10:30. Walang ulam, wala na rin yung mineral, wala na naman yung jug nila, mineral. Nagwawala daw sa bahay. Nag-IPI. At kudyanta ng buhay na to. Kanina sa prayer meeting, praise and worship. Iiyak ka. Amen? Hi, buhay. Totoo lang. Kasi bakit po? Lagi po natatandaan, who am I to the eyes of the Lord? Sino tayo sa mata ng Diyos? Amen? Kasi po, kilala niya tayo eh. Alam niya lahat ang pinagagawa natin. Lalo po, marami tayong maskara. We have so many masks. Mga maskara na yan sa buhay natin. Depende sa tao, depende sa sitwasyon, depende sa saan po, sa okasyon. O, kilala niyo po ito? Ayan, si Barney. Ayan, si Barney. Actually po, tayo po, pag tayo nasa prayer meeting, para tayo si Barney. O, ang bait pa eh. O, baby, kilala mo si Barney? You know who's Barney? Diba kasi laki ko yun? Ayan, di ba? Si Barney, very friendly, very huggable, very lovable. Amen? Lahat ng mga positive things nasa kanya, kaya gusto-gusto siya ng mga bata. Pero hindi po tayo nasa prayer meeting. Lahat ng positivity, mararamdaman sa atin. And minsan, sabi ko nga po kanina, pagdating sa bahay, from Barney comes to Godzilla. Bumubuga pa ng apoy. Kung sa prayer meeting, sister, ito na yung huwag mo nang ibalik mo na yung cellphone. Gamitin mo na muna. Sister, ito, isi-share ko muna sa inyo. O sa bahay. Pag-uwi sa bahay. Lumapit yung kapatid. Kuya, ate, meron. Wala! Hello? Hindi pa tapos yung sinasabi ng kapatid mo kung sino lumapit yung sa bahay. Wala na kagad. Nakaka-relate kayo? Ha? Huwag mo na siyang tignan. May kilala kayo ganyan? Huwag mo na siyang tignan. Huwag mo na siyang tignan. Huwag mo nga
ka, minsan, siya yun, minsan, ako yun. Di ba? Siyempre, kilala niyo ba ako sa narito? Minsan, sila yun, madalas, tayo yun. Anong muna ko sinabi yung maskara kanina? Maskara magiging Barney, magiging, Godzilla. Yan. Dalawa lang yan sa maskara na meron tayo, kapatid. Dalawa lang yan sa maskara na meron tayo. Tanong po, sino ang gusto mong panindigan sa mga yan? Sa maskara na yan? Team Barney ba? O Team Godzilla? God, always remember this, my dear friends. God is a God of chances. Amen? Ulitin nyo nga, God is a God of chances. Again. Yes. Yung aso, nakikisabay. God is a God of chances. Kasi bakit po? Maraming time si Brother Angelo dapat wala na. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, buhay pa rin po tayo. Amen? Many times dapat, 7 times po ako muntik mamatay, pero still, buhay pa rin si Brother Angelo. Dati akala ko, hanggang doon na lang yung buhay ko eh. Akala ko, puro rape na lang, puro ano na lang, ginagawa ko dati. Pero meron pala siyang ibang gustong mangyari sa buhay ko. Ang gusto ko lang ng Panginoon, makabalik ako sa ministry. Kasi bakit po? Kung iniisip mo na, ay, nakakaya naman kasi mag-survey. Nakakayang mag-preach, nakakayang mag-show, nakakayang ganito. Pag puro kahiyan ang iniisip, puro nakakaya ang iniisip natin, kapatid. Yan yung pinifit sa atin ng kalaban. Huwag kang mag-serve kasi pakasalanan ka eh. Huwag kang mag-music ministry kasi nagmumura ka. Huwag ka nang umatid ng prayer meeting kasi marami kang ginagawang hindi magaganda. Tanong po, sino mo bang walang kasalanan dito? Taas ang kamay. Lahat po tayo may kasalanan, kapatid. And always remember this. Sa oras, sa loob ng prayer meeting, ito yung pinaka-totoo na dapat maging magpakatotoo tayo. Ito yung pinaka-totoo sa buhay natin. Kasi bakit po? Sa labas, ang pinaninindigan natin, magaling ako, matalino ako, masipag ako, madiskarte ako, mayaman ako, magaling ako. Puro tayo. Pero dito, kapatid, ito yung oras na panindigan natin na siya ang magaling. Na siya ang magaling. Na siya yung the best. Palakpakan natin ang Panginoon. Na wala tayong kayang gawin without His goodness. Always remember that, my dear friends. Amen? Always remember that. Wala tayong kayang gawin. Si Brother Angelo po ako po sa totoo lang. Si Brother Angelo, bulol po ako eh. Sabi ko, bulol ako. Pero sa awa at sa grasya ng Diyos, nakakapagsalita ako ng tungkol sa Kanya. Totoo lang. May mga words ako hindi ko kayang sabihin. Pero dahil sa goodness ng Panginoon, itong bulol na dila na ito, tinutuwid ng Panginoon. Ganong kabuti ang Diyos. Kaya yung mga liko-liko nating buhay, kapatid, walang imposible sa Panginoon, isuko mo sa Kanya. Isuko mo sa Kanya yung buhay mo. Isuko mo sa Kanya lahat ng mga kahinaan mo. Kung kahinaan mo, babae. Kung kahinaan mo, lalaki. Kahinaan mo, pagkusugal. Kahinaan mo, yung panonood ng kung ano-ano. Kahinaan mo, yung mga bagay-bagay na yan. Isuko mo sa Kanya. Isuko mo sa Kanya. Amen? Mabuti ang Diyos. Amen. Pikit po tayo lahat, tayo mananalangin. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon, sa oras na ito, naniniwala kami na mahal mo ang aming mga kapatid na ito. Na may plano ka sa bawat isang narito, na ikaw ang Diyos na magmahal. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon
na ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, na ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, na ikaw ang Diyos na patuloy na umuunawa sa kabila ng aming mga pagkakasala. Kapatid, sa oras na ito, sa pagkakataon at sa sandaling ito, sa pagkakapikit mo, nasa harapan mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang lahat-lahat na nakakapagpahirap sa iyo. Sabihin mo sa Kanya ang lahat na nakakapagpabigat sa iyo. Sabihin mo lahat ng mga sakit mo. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga anxieties mo. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga problema mo. Sabihin mo sa Kanya lahat-lahat ng mga nakakapagpabigat sa paglilingkod mo. Nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang Jesus sa Nazareno. Yakap-yakap